Hay, 18 years na pala akong nandito sa mundo. Grabe yun. Andito na ako sa punto ng buhay ko kung saan nagsisimula na akong abutin ang mga pangarap ko. Nandito na ako kung saan unti-unti nang nagkakaroon ng kahulugan ang mga bagay na ginagawa ko. At andito na ako sa punto ng buhay ko na wala na akong ibang hinihiling kundi magtagumpay sa landas na ngayon tinataha ko. 18 years. Pero saan nga ba ako nagsimula? These are my parents. They have been together for decades, and their love has only grown stronger over time. They are the most caring, loving, and generous people, filling their lives with happiness, laughter, and shared moments. They never stop showing and proving to one another how much they mean to each other through small acts of kindness, word affections, and unwavering support. Because of that enduring love, God blessed them with the most precious gift anyone could ever receive. A gift they will cherish and be grateful for the rest of their lives. That gift is the gift of life. Me. Psy 100, I learned about self-concept. The way we see and define ourselves based on our experiences, relationships, and the message we receive from the world around us. Life isn't always filled with sunshine. I've faced challenges, failing an exam, not meeting people's expectations, and even losing someone I deeply love. Each of these moments was painful, yet they became stepping stones that shape who I am today. I trust that God is always with me and has a perfect plan for my life. And with that faith, I will never fear falling. From Psy 100, I learned that self-concept is the product of our experiences. Every success, failure, and hardship contributes to how we define who we are. Aaminin ko, noong bata pa ako, ayokong pumasok sa school. Wala akong ibang ginawa kundi mag-iyak lang ng mag-iyak. 2 beses ako nag-kinder, kasi nga naman grade 1 na ako ay iyak pa rin ako ng iyak. Kaya namuklat ng teacher ko na ako'y 5 years old pa lamang, kaya ayun, binalik ulit sa prep. Nag-moving up ako nung elementary as salutatorian. Ako ang nagbigay ng welcome address. Ako ang nag-greet at nag-acknowledge sa mga audience, including faculty members, family, and my fellow graduates. Isa sa mga achievements ko na hindi ko makakalimutan. High school life. Sabi nila ito raw ang pinakamasayang parte ng pagiging estudyante mo. Naniwala naman ako at masaya nga. Maraming activities sa school. Nandito na yung mga foundation week, mga acquaintance party, Halloween party, at marami pang ibang party. Community quarantine is hereby imposed in the entire of Metro Manila. 2 taon kaming naka-online class. Walang ibang routine kundi maghintay ng Google Meet link mula sa teacher. Sa panahong iyon, natuto akong maging techie. Mula sa Psy 100, naunawaan ko na ito ay halimbawa ng resilience at adaptability. Mga kakayahang hinuhubog ng karanasan para matuto tayo kahit sa gitna ng pagbabago at hirap. 4th year high school na ako nang makabalik ulit sa school. Konti lang ang activity, tapos 4 na exams, pasa ng requirements, bayad ng tuitions, at ayan na, graduate na ng high school. Sa Psy 100, natutunan ko na sa late adolescence, mahalaga ang ganitong mga milestone para sa ating identity formation. Dito natin mas lalong nakikilala ang sarili at sa direksyong tatahakin natin. Senior high school life. Para sa akin, ito ang pinakamabilis at medyo boring na parte ng buhay estudyante ko. Siguro dahil gusto ko nang tumalon sa college. Pero natutunan ko sa Psy 100 na kahit hindi exciting ang isang yugto, ito ay mahalagang bahagi ng human development. After ng lahat ng sleepless night at nakakapagod na school year, sa wakas, nakagraduate na ng senior high school. Andito na ako sa last 4 years ng buhay estudyante ko. Ang swerte ko kasi nabigay sa akin yung course na gusto ko. Bata pa lang ako ay ito na talaga ang pangarap ko at nakakatuwa lang kasi same ito sa pangarap ng parents ko para sa akin. In Psy 100, I learned the concept of the ideal self, a clear image of the person I want to become in the future.